Eto daw pong si Saldico ay nanindigan daw na wala daw po siyang ibabalik na pera dahil wala daw siyang nakulimbat. O naniniwala ba kayo dyan? O siguro yung mga didisit na anga-anga, yan yung mga naniniwala dyan. Pero yung mga matatalino ng mga kababayang Pilipino po natin mukhang malabong mapasakay sa ganyan nitong si Saldico. Kasi sabi ni Saldico wala daw siyang ibabalik na pera. Diba kahit magkanong pera wala daw siyang ibabalik kasi wala naman daw po siyang kinulimbat. Ano po, so ngayon ito i-play po natin. Wala raw ibabalik na anumang pera ang puganteng si Saldico dahil wala Diba? na daw siyang nakulimbat sa Talagang literal na magnanakaw. anumang proyekto. Ayon yan sa kanyang abogado, humihingi na rin ang Interpol ng karagdagang informasyon sa NBI para sa Red Notice request sa dating kongresista. Sa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. May mga ghost project ka, may mga substandard ka, hindi ka nagnakaw. Hanggang ngayon missing at hindi pa rin naaresto ang pugante at dating congressman na si Saldico. Sa kabila yan ng patong-patong na akusasyon at kaso laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Nito lang nakaraang buwan isiniwalat ni Interior Secretary John Vic Remulla na humingi umano ng tulong si Ko sa isang pari para sa kanyang pagbabalik bansa. Pero itinanggihan ng kanyang abogado. I deny that. Initially, I said that I'm the only one authorized, as far as I know, to speak for him. Iyan nga, Sander eh. Tama ka, Sander. Ang tanong dyan, so saan galing ang yaman ni Saldico? Grabe ka, Saldico, tigas ng panga mo. Hindi ng mukha. Kaya nga po eh. Di ba kung hindi ka magbabalik ng ninakaw mong yaman, ang tanong, saan galing yung yaman mo? Bakit nung nangontrata ka ng mga proyekto galing sa gobyerno, biglaan yung pagyaman mo? Nakabili ka pa ng mga sasakyang panghimpapawid na hindi kayang bilhin ng isang taong basta mayaman lang. Di ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Yes. And then, sinabi ng someone, one of the Remulla said na, ano daw, priest. So I asked him, sabi ko, may pinadala ka ba na priest? Sabi niya, wala. Wala akong pinapadala na priest, ikaw lang. Wala sa pinapanegotiate. Not even feelers. Kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation na kumakalap na ng karagdagang dokumentong Interpol para sa Red Notice request ng gobyerno laban kay Ko. Sa Portugal, umano huling na-trace ang dating kongresista. Ayon sa Bureau of Immigration, tumutulong na rin sila sa pagkalap ng intelligence report sa kinaroroonan ni Ko. Pero kahit raw ang legal counsel ng dating kongresista, hindi raw alam kung nasaan ngayon si Ko. Pero nang tanungin kung uuwi pa ng bansa si Ko, Eventually, if you will remember, I've always said that the primary concern is his personal safety. Eventually, he will, because he has to. naharap sa mga kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Ko. Pero wala raw mangyayaring restitution o pagbabalik ng pera mula sa dating kongresista. Diba? What do you restore if you didn't take anything? Ain't gonna happen. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Diba mga kababayan? Ganyan katigas ang pagmumukha ni Saldico. Pero inyo wala daw kinulimbat, wala daw ibabalik na pera kasi wala naman daw siyang kinulimbat. Ayon po sa kanyang abogado mga kababayan ha. Pero maliwanag na siyang itinuturo ng ebidensya na isa sa nangulimbat ng pera, hindi nga lang basta milyon eh. Bilyon-bilyon na pera ng mga kababayang Pilipino po natin. Ganyan po katindi. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan yan yung isa sa mga nagpahirap, lalo na nung panahon ni Digonggong. Yan ang isa sa talagang nanamasa ng mga proyekto nung panahon po ni Digong hanggang sa nadiskubre ngayon na panahon ng administrasyon ni PBBM tapos sasabihin niya wala siyang kinulimbat. Kaya nga hindi na rin ako nagtataka mga kababayan kung bakit gustong papanagutin ng gobyerno ni PBBM ito pong si Saldico. Ganun din yung paninindigan mga kababayan ni Senator Ping Lacson dito na mapapanagot naman yung iba pa mga kasangkot na mga politiko na talagang nangulimbat din ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, sabi po dito mga kababayan, basahin po natin ito nakita nating balita. Galing po sa DZMM Radio Patrol 630. Sabi po dito mga kababayan, ito daw. Nanindigan si Senate President Pro Tempore at Chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Panfilo Ping Lacson na ebidensya ang nagtuturo kina dating Senate President Francis Chis Escudero at kina Senator Joel Villanueva at Senator Jose Jinggoy Estrada kaya hindi sila inaalis sa draft report ng komite na nagre-rekomendang kasuhan po sila.
So ibig sabihin, hanggang sa kahuli-hulihan mga kababayan na paglabas nung draft report talagang pinaninindigan ni Senator Ping, bakit ko buburahin yan? Bakit namin buburahin yan? Kayong itinuturo ng ebidensya, kaya naandya dyan ang mga pangalan ninyo na nirerekomendahan kayo na kasuhan sa ombudsman. Diba mga kababayan? Kasi nga naman tama din yung sinasabi ni Senator Ping. Kahit hindi nila ilagay ang pangalan dyan sa draft report nitong sina Senator Jinggoy Joel at netong si Chis Escudero, sila't sila pa rin ang ituturo ng ebidensya mga kababayan at maliwanag na talagang tutuluyan sila ng ombudsman. Ano po, so ibig sabihin, may mga kaso nung kinakaharap yung mga yan. Kaya kahit burahin ng Senate Blue Ribbon Committee sa draft report nila ang pangalan ng tatlong ito, talagang makukulong at makukulong pa rin po yung mga yan. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Pangunahin ani ang naging basihan. Ang rekomendasyon para makasuhan sila sa naturang draft report ay ang mga lumulutang na impormasyon mula sa pagdinig kaugnay sa rekomendasyong paghahain ng planner at iba pang mga kasong kriminal. Sabi ko nga, based on facts, based on evidence, and we shall be led by or shall be follow the evidence ani po nitong si Lacson sa isa pong panayaw. So ibig sabihin, kung ang itinuturo mga kababayan ng ebidensya ay ito pong sina former Senator Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Chis Escudero at itong si Joel Villanueva, hindi naman pwedeng kontrahin yung ebidensya. Pwera na lang kung ang nakaupo sa Senate Blue Ribbon Committee ay ito pong si Senator Dante Marcoleta. Baka makaligtas pa ito pong mga dapat managot na ito. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, there is no doubt, miski former senator, incumbent senator, basta ma-mention doon, their names will be mentioned. Definitely because if omit their names, omit as well omit other names na mention na din during the hearings, and hindi ko naman gagawin yon. Dagdag pa nitong si Lacson. Sabi pa dito, matatandang nag-leak ang kopya ng naturang draft report kung saan pinakakasuhan ng malversation, direct bribery, sina dating Ako Bicol, Party List Representative Saldico. Ayan nakalagay ang pangalan mo Saldico. Ibig sabihin, nangulimbat at nagnakaw ka ng pera ng taong bayan. Kaya wag niyong idahilan na wala kang ibabalik na pera kasi wala kang ninakaw. Kasi nasa ebidensya ang pangalan mo. So ngayon, sabi pa dito, dating Ramon Bong Revilla Jr., Escudero, Villanueva, Estrada, dating Caloocan City, Representative Mitch Kahayon Oy, at iba pa. Sinabi rin ni Lacson na konsulta na ang ibang mga miyembro ng komite at nagkasundo silang baguhin ang ilang bahagi nito. Pero siniguro niyang hindi binabago ang sustansya nito. Tanging mga salita ang binago upang magamit ang mga salita ng wasto. Giit pa nitong si Lacson. Sa Lunes, maaaring ibalik ni Lacson sa mga miyembro ng komite ang isinasaayos daw pong kopya ng draft report. So ngayon, ang maliwanag po dito mga kababayan, talagang handang panindigan ni Senator Ping Lacson hanggang sa huli yung lumabas na draft report na nagtuturo dito po sa mga senador, kongresista na mga sangkot sa maanumalyang flood control at talaga mapapakasuhan po ito sa ombudsman at mananagot po etong mga ito sa lalo't madaling panahon. Ano po? So ngayon, bukod pa po dyan, kung mapapansin po ninyo mga kababayan, mukha pong ginagawa atang laruan ng magkapatid na Rimulya, eto pong si Senator Bato de la Rosa. Kasi biruin nyo sabi dito mga kababayan sa News 5, wala daw pong arrest warrant. Ayon po yan kay Secretary John Vic Rimulya. So ngayon sabi dito, nilinaw ni Interior Secretary John Vic Rimulya na walang inilabas na arrest warrant ang International Criminal Court ICC laban daw po kay Senator Bato de la Rosa. Sabi pa dito, ayon sa kalihim isang komunikasyon sa ICC na nagsasabing posibleng ilabas ang arrest warrant ang umani nakita ng kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Rimulya. So ibig sabihin, isang usapan sa International Criminal Court mga kababayan yung nakita daw ni Ombudsman Boying Rimulya na posibleng ang labasan ng arrest warrant etong si Senator Bato. At yan naman ay nasabi nga ni Ombudsman mga kababayan na may nakita siyang arrest warrant pero hindi pa official. So ngayon dahil po dyan nagtago itong si Senator Bato at masyadong dinibdib mga kababayan yung posibleng paglabas
ng arrest warrant po laban sa kanya. Pero hindi niya alam na mukhang pinaglalaroan lamang po siya ng magkapatid na Rimulya. Kasi yung isa sinasabing meron, yung isa sinasabing wala. Eh di ba nung panahon mga kababayan na bago ma-aresto si Digong, ganyan din yung sentimiento. Sinasabi naming meron, sinasabi naman nilang wala. Eh anong ending? O di na-aresto si Digong? Kaya ako, Senator Bato, kung ako sa'yo, huwag kang lalabas. Kasi baka mamaya pag lumabas ka, magulat ka na lang, pinupusasan ka na. Diba? So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Ito daw, matatandaan nag-ugat mula sa ombudsman ng ulat na may arrest warrant ang ICC laban daw po sa senador. Sinabi rin ng kalihim na nasa Davao si De La Rosa na hindi pa muli pumapasok sa Senado mula pa noong Nobyembre. Sabi dito ni Secretary John Vic, as far as I'm concerned, there is none, but there might be, sabi ni Remulla sa programang The Big Story ng One News mga kababayan. So ibig sabihin, dito maliwanag na talagang Senator Bato, ginugulo at winawasak yung pananampalataya mong hindi ka makukulong. Kasi yung isa sinasabing wala, yung isa sinasabing meron. O de ang labas niyan, pinaglalaroan ka lang ng dalawang magkapatid na Rimulya. Di ba mga kababayan? Ang labas niyan, pinaglalaroan lang si Bato de la Rosa ng magkapatid na Rimulya. Kasi nga duwag eh. Di ba? Duwag, takot lumabas at tayo harapin yung kanya mga posibleng pananagutan eh. Akala ko ba handang samahan si Digong hanggang sa huli. Pero bakit nagtago? At tago akalbo. Di ba mga kababayan? Biruin mo habang nilalaro ka, Senator Bato de la Rosa ng magkapatid na Rimulya, yung mga alalay nyo ni Digong pagod na pagod na. Diba lahat ng resources ginamit na para lamang makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin at makakuha ng pirma para makatulong dito kay Digong at dito po kay Sara Duterte. Diba biruin nyo, hapit na hapit etong si Alputera sa paghahagilap ng pirma para mailabas sa dahig. Eto pong si Digong, samantalang ikaw, papasok ka pa lang ng bilangguan ng dahig. Kaya nga, kung ano nung mga pakuluang ginagawa nila eh. Diba? Sa pangunguna at pagpipinans mga kababayan, dito pong si LRY, aka Small Boy, dito po kay Alputera, namigay po sila ng bisikleta para lamang makakuha ng pirma sa mga kababayan Pilipino po natin. At dyan pa yan, take note mga kababayan, sa loob ng resort sa Bacolod, nito pong si LRY, aka Small Boy. So ganyan po nila kamahal etong mga Duterte at ganyan po sila kaprosigido na mapalabas etong si Digong sa dahig. E bro nyo, si Digong pinipilit nilang ilabas pero si Bato de la Rosa papasok pa lang habang ginagawang laruan ng magkapatid na Rimulya. Kasi yung isa sinasabing meron, yung isa sinasabing wala. E di ibig sabihin, sinisira yung pananaw ni Senator Bato at dinudurog yung tapang ni Senator Bato mga kababayan para dagain etong si Bato. Kasi biruin nyo mga kababayan kita nyo yung sakripisyo ng mga didishit. Diba yung mga anak ng karton para lang mailabas etong si Digong. Samantalang eto pong si Senator Bato babago palang tutugisin. Diba mga kababayan? Kaya nga kung ako sa First Family, nako tingnan nyo po itong ginagawa ni LRY, aka Small Boy. Habang dumidikit-dikit po sa inyo, palihim pong tinutulungan itong pamilyang Duterte. Hindi po tama yan. Kasi alam naman po natin na yung mandato ng pamilyang Duterte ay pabagsakin talaga ang gobyerno ni PBBM. Lalo na nitong sina Sara Duterte. Tapos yung mga tao na akala nyo tapat po sa inyo, dumidikit-dikit sa inyo, siya pala pong isa sa nasa sa likod at nagpipinance dito po kay Alputera. So ngayon mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa mga issue na yan na hinimay po natin mga kababayan.